people, beautiful people, kamusta na po kayo? 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 Para kung gago talaga, beautiful people. Ewan ko po ba? Pasensyahan nyo na po ako at nabubuang lang po. Ako po ay... Aywan. Naglilinis po kasi ako ng bahay ko, beautiful people. Oy, paglilinis ko po, ay nagsusulat pa rin po ako ng mga pangalan, beautiful people, yung mga nanalo po ba sa raffle po. Yung iba po ay hindi pa po nila sinasabi po ang kanilang mga tunay na mga pangalan po. Kasi po, iba po ang pangalan at wala po silang mga address. Kaya may 5 pa po na hindi ko po masulatan. Ewan ko po, hindi 3 yata o 5. Ito po yung mga nanalo, beautiful people. Ayan po, aywan ko kung tama po yung mga address nila. Sana mabasa po nila. Yan po si Rodelyn Oliveros po. Tapos po, yan po si Lisoy Cardinio po. Sana po tama po yung kanilang mga address. Sana makita nila po. Armando Abijo. Yan po. Yan po yung mga Josephine Comanda. Sana po tama po yung nasulat ko po ba. Kasi mahirap po yung Lorna M. Panarigan. At si Maria Brenda T. Habidian. Ayan. At si Imalinda E. Garedo po. Sana po tama po kasi hirap na po ako sa pagsusulat po. Masakit din sa daliri ang magsulat po ng mga pangalan. Hayan po si Abdul Sami Omar Mapande. Tapos po yan si Marisa E. Oviedo po. At si Maria Aurora Ginmino. Sana po na nyo po yung inyong mga pangalan, beautiful people. Tama po sana. At si Rico Batuhinay Padilla, yan po, sana po tama po yung kanilang mga address po, mga vloggers. At ito po si Lisel si Prioto. Parang may dubli yata ako na sulat. Ano yun? Yung isa rin ay Lisel din ba yun? Mamaya. Ay, iba pala yun. Ito pala yun si Leoy. Okay, beautiful people. Ayan po. Ngayon po ay ilalagay ko po itong mga napanalunan nila po. May mga pangalan na rin po itong mga sobre. At may mga pangalan din po ito. Ililipat ko po rito. Ganyan po ginawa ko. Diyos ko, beautiful people. Ako pagod na pagod. Wala na akong pahinga. Sabi nga ng anak ko, mga anak ko sabi niya, Mami, bakit nagpaparapol ka ng mga bato? Sabing ganon. Sabi ko, hindi yan mga bato. Yan ay mga mutya. Ayaw maniwala ang mga anak ko sa mga ganito, beautiful people. Kasi nga, mga anak ko po ay Austrian. Hindi po yan naniniwala sa mga mutya-mutya po ba. Ang tingin lang nila yung mga bato lang po yan, mga kristal, mga gemstone lang po ba. Pero hindi nila alam, may kahiwagaan po ang mga batong ito. Mga mutya nga po. Tapos, yung mga langis, ganyan po. Mga anak ko hindi po talaga naniniwala. Tapos sabi nga ng anak ko, beautiful people, siya daw ay magbigay sa akin ng pera sa December po. Sabi niya, Mami, bigyan kita ng iparapol mo, Mami. Sabi niya, ano yon? Magbigay ako sa iyo ng pera, 5 tao, bigyan mo ng tigwa 1,000 pesos pang pamasko sa December daw po. Tingnan niyo, beautiful people. Kasi wala daw mapapala sa ganito. Kung mga bato lang daw to ang mga pinararapol ko, sayang daw yung binabayad ko po ba sa rapol. Tapos bato lang naman matatanggap. Sabi niya, Mami, bibigyan kita ng pera. Iparapol mo sa sa December. 5 tao, tigwa 1,000 ang bawat isa. Sabi niya, aso? Oo. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, hindi lang Pilipinas ang nanonood sa akin, iba-ibang bansa. Kung manalo sila, di swerte nila, di ipadala nila sa sa pamilya nila sa Pilipinas, yung na yun. Kasi madali lang po kasi ipadala ang pera, beautiful people.
sa tao po. Kaysa dito po, ang hirap po kasi itong mga mutya ipadala, beautiful people, lalo na po ay ano po, yung pandemya po ba? At lalo na po rin ay ano po, yung ano tawag niyan? Lockdown. Mahaba-haba daw po ang lockdown ngayon, beautiful people eh. Dahil ay ang dami pong kumakalat ng mga virus po ba? Napakarami po. Ang dami pong nagkakasakit, beautiful people. Kaya sabi ng anak ko, sige mami, hindi ngayon, December pa, masko ko po sa mga mga subscriber mo. Kasi pera ang gusto ng anak ko, hindi daw yung mga bato. Kasi daw, nakikita niya, puro bato-bato. Ano ba yung mga ano na... Sabi ng anak ko, sabi ko, sige, bigay mo sa akin yung pera na yon at iparapol ko sa December para mayroon silang pang Noche Buena. Kahit 1,000, pwede na rin po yun, di ba, beautiful people? Mayroon ka na rin mabiling Noche Buena doon eh. Sabi niya sa akin. Sabi niya, oh, tigwa 1,000. 5 tao, tigwa 1,000 pesos ang iparapol mo. Yun ang ibigay ko sa iyo, iparapol mo. Di okay di po yun, di ba, beautiful people? Kasi po, siyempre po, December, ang dami po kayang naghihirap ngayon, beautiful people. Ang dami pong nagugutom po ba. Pero pagka po kasi pera ang ipapadala mo, beautiful people, madali pong dumating. Halimbawa po, yung pera na ipapadala mo, beautiful people, 10 minutes lang, naka-computer na yun eh. Diretso na kagad. Halimbawa, sinabi ko, oh, nandyan yung pera na ipapadala. Mamaya-maya po, nahandyan na yung pera po. Mabilis pa po sa alas 4 ang pera pag pinapadala po. Pero itong mga bato na to, beautiful people, ang daming chichiburitsi po kasi maraming kontrole. Ano ba yung kontrole? Yung chine-check po ba kung anong laman ng mga sobre po. Tapos po, hinuhold po nila sa post. Tapos po, hindi na po nila pinapatuloy sa pagpadala po. Kaya maswerte po yung mga nakakalusot po. Totoo po yan. Kaya sabi ko, ha? Na ano nga po ako sa mga anak ko, sabi ko, sige, kunin ko yun. Iparapol ko sa December, tigwang 1,000, 5 tao. Oo, ganoon na lang gawin mo. Kaysa naman yung ano, kasi yung mga tao, mami, anuhin mo yung mga bato na yan, pwede bang kainin yan, di ba? Hindi. Gutom lang yan. Sabi ko, hindi. Sa mga naniniwala nga yan, sa mga mutya ba, may mga ano yan sila, kumbaga may black magic. Sabi niya, naku, mami, puro ka kalukuhan. Sabi po ng mga anak ko, puro ka kalukuhan, mami. Sabi, ayaw, hindi po talaga naniniwala ang mga anak ko po. Totoo po yan, beautiful people. Ang ganda, oh. Nagbuhay na buhay yung aking mga, mutya ng trabong ko. Totoo po yan, beautiful people. Kaya ngayon, at ang dami ko pa pong inilista po. Ayan po, nasaan ba yun? Ang dami ko po pang mga nilista pong mga address po, pangalan po. Ayan pa po, ang dami. Diyos ko, nakakalabad og ulo ba? Nakakasakit sa ulo. Sakit sa ulo, beautiful people. Sabi nga ng anak ko, hindi mo ba alam, mami, sa post ngayon ay ang daming pinagbabawal. Kasi pandemya. Sabi ko, oo nga eh. Sabi ko rin eh. Kasi binabalita po kasi dito, beautiful people, bawal po yung may mga papadala sa mga stone-stone, mga langis-langis po, bawal pa po. Kaya hindi ko po alam kung kailan ko po ipapadala sa inyo, beautiful people. Huwag sana kayong mainip, huwag po sana kayong magdamdam na gustong-gusto nyo pong makuha, tapos hindi nyo po ba makuha, inahandyan na nga po. 'Di ba? Kaya yun po. Kasi nga, pandemya, lockdown po, buong mundo po, Diyos ko po. Ang ganda po sanang makatanggap po kahit papaano, beautiful people. Ako nga rin, umaasam din po ako makatanggap po ng mga mutya na galing sa ibang antingero, pero wala po nagpapadala sa akin. Kasi po mahirap nga po eh. Meron nga gusto magpadala sa akin ay hindi daw pwede ipadala yung ganyan-ganyan. Kaya wala po. Totoo po yan, beautiful people. Hindi lang ang ibang antingero ay umaasam ng ibang mutya po sa ibang lugar po o sa ibang bansa, sa ibang antingera po. Gustong-gusto po yan, nagpapalitan po ng mga mutya-mutya po yan. Kasi naggagandahan po ang mga mutya eh.
Hindi lang po, beautiful people. Kasi beautiful people, no? Hindi po tayo titingin sa magandang mutya, beautiful people, kundi yung mutya na yon ay may malakas na power po, may malakas na energy, may malakas ang kanyang bisa po. Yun po ang mahalaga, beautiful people. Hindi po sa ganda na nakikita nyo po sa mutya, yun ay kukunin nyo na po. Yun ay hinihingi nyo na po. At yun na po ang ipinagpapalit nyo po. Pero hindi nyo po alam na kung yung inaayawan nyo, yun pala ang pinaka-the best na mabisang mutya po. Totoo po yan, beautiful people. Karamihan po, totoo po yan. Meron nga akong mutya na hindi ko po siya gusto, pero siya pala ang nagbibigay sa akin ng ng aking gabay. Minsan inaayawan ko siya, pero siya ang nagbibigay sa akin ng gabay. Tapos nung siya ang laging nagbibigay sa akin ng gabay, hayon, siya na lagi ang kasama-kasama ko po. Totoo po yan. Alam niyo po ang alin? Ang aking mahal na Santo Ninyong hubad po. Siya po ay inaayawan ko po palagi, pero siya po ang laging nagbibigay sa akin ng gabay. Kaya ayun, siya na lagi isuot-suot ko na po. Totoo po yan, beautiful people. Sa dami kong mga mutya po, sa dami kong mga gabay-gabay po, ang mga inaayawan ko, yun ang nagbibigay sa akin ng gabay. Kung sino yung gustong-gusto ko, yun ang hindi nagbibigay ng gabay. Totoo po yan. Kaya, beautiful people, kung alin ang mga magagandang mga mutya na hindi naman kayo binibigyan ng gabay po. At yung kung anong po yung inaayawan nyo at yun ang nyo po, na hawak na po, yun ay hawakan nyo na po. Huwag nyo na pong pakawalan sa inyong sarili po. Isabit nyo na po. At saka beautiful people, yung yung napanood nyo pong video sa akin ng mga halaman po, ay hindi po yun panggayuma, beautiful people ha. Ako po ay nagtitesting lang po ba, kasi po mga napanood ko rin po yun sa sa YouTube din po. May mga damo po talaga na umiikot po na gumaganyan-ganyan po talaga, umiikot-ikot po talaga, gumaganyan-ganyan po, gumaganyan-ganyan, saan-saan po. Nag-aanuhan po talaga sila. Ay iyon po yung tinatawag po na po. Ano ba tawag nun? Sandali lang. Sinulat ko nga po yun eh. Ang tawag po noon, beautiful people, ay bagukbok. Yun po, po yun, yung damong bagukbok po, halaman na bagukbok po. Yun po talaga, kaya po gumaganyan-ganyan po yun, yun po talaga ay sinasama po yun sa mga, sa mga langis po ba na may, po, na mga dahon-dahon po ganyan, kasi po nilalagyan po yun ng langis po. Nilalagay po yun sa yung yung bagukbok na yun po para po sa gayuma po. Hindi po sa gayuma po ng tao, beautiful people, kundi nang gagayuma po siya, nang hahalina po siya sa negosyo po. Yun po ang pinaliwanag sa akin ng India. Hindi po manggayuma ako ng lalaki po. Hindi po. Yun po ay gayuma pampaswerte. Sabi ko, aso, ganun pala. Kaya hindi ko po naipaliwanag po sa inyo. Kapag po kayo may nakakita kung kayong ganun po na damo po o halaman po, iyon po ay nilalagay nyo po sa inyong mga langis po. Iyon pala ang nagbibigay swerte po, ng gagayuma po, ng pampaswerte. Hindi po gayuma ng tao po. Kasi po, ang gayuma po ng tao pala, beautiful people, ay may ritual po yan. Kumbaga po, ihahabak nyo po yung ritual na yan ng gaya ng mga mga medalyon po. Pero kung kayo daw po ay manggagayuma, sabi po ng India, pinaliwanag po niya sa akin, beautiful people, mas mabuti yung ang tao ay umibig sa'yo at nagmahal sa'yo kaysa gayumahin mo ng pilit yung tao na mahalin ka pero hindi ka po, sa isip niya po, sa puso niya po ay hindi ka po niya mahal. Kundi ginayuma mo lang po siya. Yun ang pinaliwanag niya sa akin. Hindi ka po niya mahal, pero na brainwash lang po niya ang inyong utak po. Ganun lang pala po yun. Pag nalaman niya po na siya ay ginayuma po at nawala po ang bisa na yun, lintik lang daw ang walang ganti. Gabiha po doy. Ganun pala yung beautiful people. Pag ikaw ay naggayuma po, maaring magtampo ka po, pero pagka ipinakita naman po ang kabaitan po ninyo, kahit ginayuma nyo po siya at mawala yung gayuma na yon at mabait ka po at mabait siya, ay pwede rin po kayong magkatuluyan, beautiful people. Ganun daw. Yun ang paliwanag po sa akin ng India po. Totoo po yan.
Pero yung kanyang gayuma na sinasabi po ay gayuma lang pala po yun sa panghalina lang po ng mga negosyo po na ang mga tao po ay magpunta sa kanya para maubos yung kanyang mga paninda po. Yung pampaswerte po ba? Kaya pala ganoon. Kaya yun ang itinuturo niya po sa akin. Yung gayuma na hindi po gayuma yan sa lalaki po o sa babae po o sa partner po. Hindi po. Kundi gayuma daw po yan sa mga pangnegosyo. Aha, okay. Eh, hindi ko pa po ginagawa. Kasi ang dami ko pong ginagawa, you beautiful people. Uy, nagsusulat pa po ako ng pangalan. Yung mga nanalo po, ayan po. Kukunin ko pa po yung ang ano po nito, yung mga pangalan po at ano ko po, hanapin ko kung ito po yung number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 po. Yung pang ano pa po, yung 1 to 10 pa po na nabunot ko po, na nandito po lahat. Siyempre po, titingnan ko pa po kung sino-sino po yun. Pero mayroon pa pong iba na hindi pa po nagbigay ng kanilang address po. Hindi ko po alam bakit. Bahala na po sila kung sila ay malate po o hindi nila ano. Kasi po, kailangan beautiful people, kagaya po ng ibang subscriber, ma'am, yung mga nabunot nyo po ba, may mga litrato po, may mga picture po ba sila sa kanilang mga profile po? Sa kanilang mga ano po, account, sabing ganon. Wala na po ako doon. Basta po, nabunot ko po ang mga pangalan nila. Manluloko man po sila, mga scammer man po sila, bahala po sila. Kung darating sa kanila o hindi po ay wala na po akong ano doon. Basta nabunot ko po mga pangalan nila, isinulat ko po. Kaya lang po yung iba po ay hindi pa po nila sinasabi po ang pangalan nila po at saka address po. Kaya mayroon pa pong mga hindi pa po ako nasulatan po. Ito po, gaya po nito, hindi pa po yan nasulatan yung iba po. Ito po, mga hindi pa po nasulatan na yan po. Wala pa pong sulat talaga yan. Naku, nabasa tuloy yung isa oh. Nabasa. Ayan po. Ito lang po ang naanuhan ko po. Ito po. Ito po yung mga nanalo po. Yan sila po. Yan ang papadalahan ko po. Kaya lang po, yung iba po, yan, Philippines. Hindi ko po alam, yung iba po, walang nakalagay na Pilipinas eh. Hindi ko po alam kung saan po sila. Kasi po, mayroon pong bansa na parang kapareho rin po ng Pilipinas ang ano po, address eh. Bahala na kayo beautiful people, basta sabihin nyo lang po ang lagi ko pong sinasabi, saan po kayong bansa, sabihin nyo po sa akin dahil minsan po, ako po ay hindi po ako perfect na tao beautiful people, lahat po tayo nagkakamali po. Kung sino po yung nabunot ko po at alam nyo po kung saan po kayong bansa po. Kasi po ang Pilipinas po, mayroon na rin pong mga kagayan po sa Amerika. Ang mga address po. Ano to sa ano ba to? Amerika ba to o Pilipinas? Kaya nung tinanong ko, sabi niya, ma'am, Philippines po yan. Okay. Sabi ko pong ganun. Kasi beautiful people, alam nyo naman po, ang Pilipinas po ngayon ay mga address as mga street po ay puro sa ibang bansa po. Sabi ko, nagugulat po ako. Kaya isulat nyo beautiful people ang inyong ano po, bansa. Baka mamaya ay ibang bansa po yan. Tapos ipinadala ko po sa Pilipinas. Kaya bumabalik po sa akin. 'Di ba? Kasi siyempre po, tatanungin po ako lagi sa post. Ano to? Anong bansa ito? Philippines? Japan? Siyempre po, malalaman po nila Malaysia. Kaya babagsak po yan sa bansang Malaysia, sa bansang Japan, sa bansang Pilipinas o Amerika po o ano po. Ganoon beautiful people. Kasi yung iba, bigay lang yung address. Saan ba yung address ito? Pilipinas ba to o ano? Siyempre po, sabi ko nga po sa inyo, ang address po natin ay pare-pareho na po sa ibang bansa po. Kaya nga may street nga po tayo. Mayroon pang London Street, American Street. Diyos ko po, ano ba? Mayroon pong ganun, Canada Street, mga subdivision po yan. Hindi ko po alam kung, kasi po, hindi ko po alam yung mga ano-ano nyo po, address nyo beautiful people. Kaya, anuhin nyo po, ilagay nyo po, Philippines, ma'am. Ganyan po. Lagyan nyo po, kasi hindi po ako manghuhula at hindi po ako perfect na tao, beautiful people. Ako lang po ay isang maliit na vloggers lang po at kawawang cowboy lang po ako. Yan lang po talaga ang masabi ko po sa inyo. Kaya nga sabi ng mga anak ko, mami, nag-aaksaya ka lang ng pera, pinapadala mo yung pera mo na minsan bumabalik din sa iyo. Sayang-sayang lang ang binabayad mo.
Kasi mga bato lang yan, mami. Sabi nga ng mga anak ko eh. Hindi po kasi naniniwala talagang mga anak ko dito, beautiful people. Na parang naaawa rin ang aking mga anak ba. Kasi nga, una, nagpapagod-pagod ako maghanap sa mutya. Sa mga ano na yan, bato na yan, sa ilog. Nababasa ako. Kasi nanonood din pala ang mga anak ko sa ano, kaya lang naawa daw sila sa akin kapag pinapanood ako kasi minsan daw nagsasalita ako, hindi nila rin naiintindihan kasi beautiful people, hindi po marunong magtagalog po ang aking mga anak po. English lang po at saka Deutsch nga po, German at saka ano po, marunong sila mag-Spanish at saka po Pransuses. Pransuses yung po bang ano po, yung Paris. Kasi po nag-aaral po sila sa eskwelahan dito po, may Paris. Mayroon pong ano po, yung Spanish po nag-aaral at saka Italianis, ganyan, Italiano po ba? Pero Tagalog hindi ko sila naturuan nung bata po sila kasi po ako po ay nag-aral po kasi ako ng German dito, beautiful people, hindi ko sila naasikaso kundi ako po ay nag-aral ng German. Kaya ang salita ko po German kasi po gusto ko po mahasa po yung aking German po. Kasi po kaya po ako nag-aral talaga ng German na salita po dito ng language po kasi po pagka po nagkakasakit yung tatlo ko pong anak, ako po ang nagdadala sa doktor. Ako po nagdadala sa hospital po nila. Ako po ang kumakausap sa mga teacher po nila sa eskwelahan po. Kapag may mga meeting po, ako po lahat. Totoo po yan, beautiful people. Kaya sabi nga ng asawa ko, mag-aral ka ng salita dito. Huwag mong kausapin ng salita mong Tagalog. Kasi hindi ka masasanay magsalita kung hindi ka magsalita ng ano mo. Sabi niya sa akin. Kaya yun nga po. Yun po ang kamalian ko. Na hindi ako nagsalita ng Tagalog sa mga anak ko. Yung iba nga po kung sa bagay, okay lang naman po, beautiful people. Marunong mag-English naman yung mga anak ko. Kapag nagbabakasyon po kami ng Pilipinas, ayun po, mga pamangkin ko po, sila ang natututong mag-German. Kasi ang mga anak ko po, hindi po yan nagsasalita ng English at hindi po nagsasalita ng Tagalog, kundi German. Kaya yung, hindi po German, beautiful people ha, German po kasi Deutsch. Hindi nyo po kasi alam ang Deutsch, ang lagi nyo sinasabi Dutch. Ang Dutch po sa Holland po yun. Deutsch po ay Austria. German po ay sa Germany po. Ganyan po, Deutsch kung tawagin. Kaya, iyon po. Kaya pag nagbabakasyon po kami, dala-dala ko po yung tatlo ko pong anak. Ang mga pamangkin ko po, mga pinsan nila, natututo po magsalita ng Deutsch po. German po ba? Ganyan. Kaya, pagka nagpupunta doon sila, natatawanan sila, sabi niya, mga pamangkin ko, tita, ano yung sinabi niya, tita? Ganyan, magsasalita ako ganon. Tapos sasabihin ng mga pamangkin ko, hanggang sa natuto silang salita ng kunting German po sa akin. Kaya, ang mga pamangkin ko, mga pinsan niya, yun ang natuto mag-German. Ang mga anak ko, hindi. Kasi daw baka daw siya lapagtawanan. Sabi ko, hindi. Magsalita ka lang. Kasi ang mga Pilipino po, kasi beautiful people, no? Laging pong pinagtatawanan ang kamalian po. Kahit mag-English po, mali-mali yung English o karabaw, tawanan. Pagtatawanan, hindi po. Dapat tinutuwid po yan Ganun po dapat. Hindi. Kunting mali lang mag-English, tagtatawanan, kukutsain, at saka bubulihin. Mahilig sa bully-bully. Diba? Kaya wag po ganun, beautiful people. Wag po tayong magbully-bully ng ibang tao po. Kailangan po, kung may mali po sa sinabi, ay itama. Ako po, natutuwa po ako sa mga subscriber ko kasi, siyempre po, sa tagal ko po ng po dito sa Austria po nakatira, siyempre po, nakakalimot din po ako ng mga malalalim na Tagalog at malalalim na Bisaya po. Hindi ko po mabanggit iyon. Kasi po, sa buhay ko po, tumanda na po ako dito. Umalis po ako 18 years old po sa Pilipinas. Nahandito na po ang buhay ko hanggang ako po naging 53 years old na po. Dito na po talaga ako namuhay. Kumbaga po, dito na po talaga ang aking town. May pa town pa. Yun po. Kaya, sana po, natatawa nga din po ako kasi pagka kinukurik nyo po ang aking kamalian, okay lang po, masarap naman po, maganda naman po yun. Kasi po, minsan po, hindi ko rin po masabi sa Tagalog, hindi ko rin po masabi sa Bisaya po. Kasi po, nakagisnan ko na po, dito na ako tumanda ilang years na rin po ako dito.
1987. Sige po, umalis ako 1987 po. Pagka-graduate ng high school, 1987. Kaya, beautiful people, sa tagal ko po dito, ano na nga yung years, 2020, 21, mag-2022 na. Mag-2022 na po. Diyos ko po. Kaya, beautiful people, minsan nga po yung sabi nga ng mga anak ko, Mami, bakit yung salita mo parang sabi ng mga anak ko, no, para may halong Spanish. Sabi ko, oo, kasi may kolonya kami ng Espanya sa Pilipinas. Ganun pa. At saka may lugar kami sa Pilipinas na ang salita ay Spanish. Sabi ko ganun. Ganun ba? Oo. Totoo po yan, mga Espanya. Yung ibang may bansa nga puro English dyan Bakit kaya ganun, no? Puro English. Ang mali din po sa mga mga iba po, mga magulang po, ang sinasabi nila sa mga anak nila ay English po. Pero ang mga grades nila po sa Tagalog po, sa Pilipino po, ay puro bagsak. Dahil hindi na po sila marunong mag-Tagalog yung mga bata, puro English. Magaling nga po sila mag-English, pero sa Tagalog naman po, bagsak sila sa Tagalog, di ba? Kasi po, ang mga magulang po kasi ngayon, puro English na. Sa Pilipinas ka lang naman. Pero ini-English nila ang mga bata, mga hindi pa, English speaking na yung mga bata. Pero pagka pinag-aral mo, bagsak ang kanilang Tagalog nila. Hindi sila marunong mag-Tagalog. Mahirap man mayaman. Ang mga salita ngayon ng mga bata sa Pilipinas, sanggol pa lang, English na. Wala nang marunong mag-Tagalog yata diyan sa Pilipinas. Totoo po yan, beautiful people. Kailangan po, kung kayo po ay pinanganak sa Pilipinas, beautiful people, mas mahasa kayo mag-Tagalog po. Kung kayo po ay pinanganak sa ibang bansa, gaya ng Amerika o England, yan, hasang-hasa po kayo sa Inglesan. Tingnan nyo, ang dami ko pong napapanood, beautiful people, hindi po sila nakakaintindi ng Tagalog o Bisaya po. Kasi po, English po sila ng English hindi naman po sila Amerikano at Amerikana yung magulang, kundi parehong Pinoy. Di ba po? Mayaman man o mahirap, ang mga bata, mabababa ang mga grade sa Tagalog, sa Pilipino, subject, Pilipino na nga po yun, o bagsak pa rin. Kasi hindi na nila alam ang mga lalo na ngayon, puro gadget na po. Kausapin mo, i-Englishin ka ng bata. Ang kawawa, yung lola. Kasi, minsan nga, meron po akong kakilala, beautiful people, no? Lola siya, sabi niya, naku, Kati, yung aking apo, English speaking, nahihirapan ako mag-English. Sabing ganun sa akin. Di, kausapin mo ng Tagalog para mag-mix yung, yung apo mo. Hindi niya ako naintindihan pag tinatagalog ko siya Tapos, yun, i-Englishin ko siya. Siyempre, hindi rin ako ganong marunong mag-English, Kati. Sabi ko, ano bang tatay ng, ng apo mo? Amerikano o England? Hindi, pareho silang Pilipino. Ganun. Beautiful people, alam nyo po, kausapin nyo po ang mga anak nyo po ng Tagalog. O kung anak nyo po ay Bisaya o Tagalog po. Kasi po, pwede naman po yan magsalita ng English po kung mag-aaral po yan sa kindergarten po o kaya sa school po. Ganoon, beautiful people. Kailangan po i-mix nyo. Kasi ako po, may mali din po talaga ako sa aking mga anak dahil hindi ko po sila kinausap po ng Tagalog. Kundi ako po ang nag-aral ng Deutsch po dito. Kaya hindi ko po nagsalita ng, ng Tagalog po. Sa English naman po at saka sa Spanish at saka sa Franceses po ay sa eskwelahan nila po na pag-aralan po yan. Ganyan po dito mga bata. Kaya lang yung akin po ay ako po ang nag-aral po talaga ng salita dito po. Kasi po siguro maiintindihan nyo rin po ako dahil po wala po akong alam. Kahit nga po hindi ko nga po alam ang pangalan ng damit dito o kaya sa sapatos o kaya po lababo. Hindi ko po yan alam sa Deutsch po noon. Para kung alien sa bansang ito, beautiful people.
Kaya lang nagpursige po talaga ako na mag-aral ng salita nila kasi po sa airport pa lang po ng Austria po, hindi po sila nag-i-English, beautiful people. Talagang Deutsch po talaga. Nung pagdating ko po dito, in-interview po ako ng Deutsch, hindi ko po masagot-sagot. Nag-English po ako. Tapos, hindi nila ako sinagot sa English po, kundi Deutsch pa rin po. Kaya, po ako, naisipan ko po, na ako po ay mag-aral po ng salita dito. Kasi po, kahit po doktor dito, pag dinala mo yung mga anak mo, kakausapin ka ng Deutsch, hindi po English. Nagsasalita po ako English, hindi niya sinasagot sa English din. Kailangan talaga ako ay matuto po mag-Deutsch po. Kaya, ganoon beautiful people. Kaya buhat noon, hindi po ako nagsasalita ng Tagalog o English po sa aking mga anak, kundi Deutsch po. Kahit mali po yung aking pagka-Deutsch ko po, kahit nangangapa po ako sa aking salitang Deutsch po ba, yung German po ba na salita, nangangapa po ako dito. Totoo po yan. Kasi po, ako lagi po ang nagpupunta sa mga, mga supermarket, namimili po ako. Ako po ang nagpupunta doon sa, sa mga meeting ng mga teacher po dito. Siyempre, mga Deutsch po yan, mga German, mga Austrian po yan. Siyempre, kailangan matuto ka talaga. Ano yung sinabi ng teacher na yon, ganun-ganon. Diyos ko po, ang hirap po ng kalagayan ko po noon. Tapos po, pag napadoktor ko po yung anak o napahospital ko po, dala-dala ko po yan. Tapos yung mga gobyerno dito, yung mga patakaran, ganyan, para magkaroon ka ng pera, para magkaroon ka ng bahay sa gobyerno, ganyan ganito, mga kundo, kailangan matuto ka at marunong kang bumasa ng salita nila. Yan talaga ang ko po, nakapokus po ako sa pag-aaral noon dito po. Kaya hindi nyo po ako masisisi kung bakit ko po hindi sila nasalita ng Tagalog po. Kasi nga po, ako po ang nag-aral dito po. Ngayon, yun po ang nangyari sa aking buhay po. Pero magaganda naman po ang grades ng aking mga anak po. Lahat po puro 1-1 po. Kung tawagin po dito, Lat, Align of Einsa. Kung tawagin po nila, Einsa. Ganyan po. Yung 1-1 po ba nakukuha nilang grades nila? Kasi dito po, 1 to 5 po ang mga grades. Pagka po nakakuha ka ng 4, pasang-awa ka po. Pagka 5, bagsak ka po. Pagka 3 po, ay regular lang po yan. Mga, 2 nakuha mo. Pero ang 1 po talaga, yan po ang pinakamataas na grades po. Wala ka pong makikita na 2 o 3 po sa aking mga anak po na grades po. Puro 1. Totoo po yan. Nagtataka nga po yung mga, yung mga teacher po dito at saka yung mga kaklasmate, yung mga magulang po nila. Sabi niya, paano nangyari yung puro 1-1 yung ganyan. Pilipina yung ina. Paano nangyari yun? Hindi nila alam na hindi ko po kinakausap ng Tagalog o English po yung mga anak ko po, kundi ako po ang nag-aral ng German, kaya kinakausap ko po sila ng German po, ng Deutsch po yung mga bata. Kaya ang salita po nila, ang mother language nila ay Austrian, ay Deutsch, hindi Tagalog. Kasi sabi nila, anong salita ng magulang mo? Pilipino, Tagalog. Sabi niya, bakit hindi nakalagay Tagalog yung mo? Hindi naman ako nagsalita ng Tagalog sa kanila, Deutsch, kasi nga nag-aral nga ako ng Deutsch, kaya puro salita ko dito ay Deutsch. Kaya yun po, nagtataka talaga sila, paano nangyari yun na, totoo po yan, beautiful people. Kaya nga, pag tinatanong, anong salita mo, anong salita ng mama mo? Tagalog. Bakit ikaw hindi nakalagay Tagalog? Hindi naman siya nagsasalita ng Tagalog sa bahay kundi Deutsch. Kaya yun po, Deutsch po ang salita ng mga anak ko. Kaya pagka nakalagay po sa grades nila, sa card nila, yung language ng magulang, Deutsch. Sabi niya, paano Deutsch? Pilipina yung mama mo. Hindi naman siya nagsasalita ng Tagalog Yun po. Kaya naintindihan po nila. Sabi niya, bakit hindi siya nagsasalita ng Tagalog? Pilipina siya. Siya nga po ay nag-aaral ng salita dito po Kasi nga, siya po ang tagadala sa amin sa hospital, sa doktor, sa mga meeting sa eskwelahan. Yun po, naintindihan po ng mga magulang, pati po mga teacher. Totoo po yan, beautiful people. Kaya nahirapan din po ako kasi po, parang aliens nga po ako nung dumating po ako dito. Kasi hindi ko po maintindihan ng mga tao dito, pati biyanan ko, pati mga ko po, yung mga bayaw at ko po, yung mga manugang.
manugang ba tawag doon? Yung mga ganyan po ba? Mga hipag, kumbaga. Totoo po yan. Kumbaga, kung ibebenta ka, mabebenta ka kasi sasabihin mo, oo, yes, oo, ganun. Oo ka na lang. Kasi hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Nung lalo pa nung nagtrabaho pa po ako sa hotel, wala po akong kaalam-alam na salita po dito, na Deutsch po. Pinag-aral po ako ng aking ng boss ko po sa hotel. German po, intensive niya po akong pinag-aral. Ang intensive po na sinasabi po yun ay araw-araw ka pong mag-aaral, araw-araw ka pong papasok. Ganyan po. 8 oras ka po. Mag-aaral ka po araw-araw. 8 oras kang mag-aral po. Talagang intensive ang tawag po noon, pero 2 buwan lang po. Totoo po yan, beautiful people. Kaya isinishare ko lang po ang mga buhay ko po dito sa Austria po. Pinag-aral po ako ng aking amo po na sa hotel po. Kasi nga po, hindi ko po alam anong pangalan po ng unan, ng kumot, ng sabon. Hindi ko po alam yan. Kung uutusan po ako, para akong robot na hindi ko maintindihan pero may trabaho na po ako. Hindi po nag-i-English ang mga ko po, mga housekeeping po, mga manager ko po. Hindi po, salita po talaga nila dito. Kaya hirap na hirap po ako, nangangapa po talaga ako. Kaya pinaaral niya po ako ng intensive po, 2 buwan po. Talagang, niya po ako, pinag-aral po ako intensive. Pero noong marunong na akong magsalita ng mga kung anong sabihin ang sabon po kasi dito, beautiful people, sabon, saife. Ang tubig po ay water sa English, pero basar. Ang hirap po talaga ng German, beautiful people. Totoo po yan. Kaya, kung ano po talaga, ay para kumbaga po, ang German at saka English po, mas madali ka pong matuto mag-English po kaysa sa German po. Pero ako po kasi diretso po ako dumating dito ay nag-aral na po kagad ako ng German po. Kaya kumbaga po ang aking English po ay na po ba yung parang sanga-sanga na lang po. Kung tawagin, yung sanga-sanga po ay parang po bang kung tawagin natin ay English kalabaw na lang po ang aking alam. Ganyan, beautiful people. Minsan nga po pag nasa airport po ako, nag-German po ako tapos hindi po, nalilito po ako kung mag-i-English po ako o mag-German. Akala ko nga po, English na yung sinabi ko, German pala. Totoo po yan. Pag ako'y nagta-travel po ako, ang ginagamit ko po, salita ko po German. Nagugulat nga sila, isang Pilipina, pero hindi marunong mag-English. German talaga salita niya. Ganyan po. Pero pagka hindi niya po naintindihan sa German, ayun po, lalabas po ang aking English po na galing sa baol. Ganyan po ako, beautiful people. Totoo po, nangangapa po ako sa English. Kaya hindi po ako yung nagmamayabang po ako na ako'y marunong at perfect po akong nagsasalita po English. Hindi po. Totoo po yan. Alam po ng mga kaibigan ko po at asawa ko po na hindi po ako perfect magsalita ng English, pati sa mga anak ko po. Kaya sabi ko sa mga anak ko, mga anak, mag-aral kayo mabuti ha, kasi hindi ko kayo matuturuan ng inyong mga assignment, mga homework ninyo. Kasi hindi ko napag-aralan yan. Kasi alam nyo naman ako, galing ako ng Pilipinas, isa akong Pilipina. Para sa akin, napakahirap ng inyong mga assignment at yung mga homework ninyo. Kaya, nakinig po yung aking 3 anak po. Nag-aral po sila ng mabuti. Kasi sabi ko, makinig kayo mabuti sa inyong teacher. Pakinggan nyo mabuti. Kung hindi nyo naintindihan, magtanong kayo. Hindi na naman magagalit yan. Sabihin mo, ma'am, hindi ko po naintindihan yung paliwanag nyo po. Pwede nyo po bang ipaliwanag nyo po uli? Ganon. Kasi, pag uwi nila ng bahay, beautiful people, walang tutulong sa kanila ng kanilang mga assignment saka homework. Dahil hindi ko po alam yan eh. Kaya yun po, naging po sila, masigasig, kumbaga po, naging matalino po sila. Pero dito, beautiful people, hindi po gagaya sa Pilipinas po. Kapag isa kang matalino ay sasabitan ka po ng ribbon o medalya po, wala po dito po yun. Kundi binabase lang po nila sa card po, sa grades nila po. Ganyan po dito. Wala pong sabit-sabit na medalya, ribbon po, wala po. Yan po ang Europe, beautiful people. Wala pong medalya, wala pong ribbon. Sa eskwelahan po, wala. Kundi,
doon mo po makikita lang sa grades po. Ganyan po dito. Hindi gaya sa atin sa eskwelahan, pag matalino ka, ayun, mayroon kang third honor, second honor, first honor, di ba? Dito po wala. Binabase po sa grades. Ganyan po. Minsan po yung mga grades po nilalagay po sa ano po, di ba, sa may labas po ng pintuan kung sino yung mga matataas na grades po nasa ano, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, mga bagsak na yun, ganoon po. Napaka ano po dito. Sa atin po, minsan, sasabitan ka ng... Ako po, muntik na ako masabitan ng second honor. Noon, tinawag pala ako, second honor ako. Pagkatapos, hindi pala ako dumating. Paano naman kasi mga magulang ko po, hindi po yan dumarating sa mga entablado po, sa mga meeting-meeting. Kaya ako po, kumukuha po ako ng mga nagtitinda po ng mani, ng mais sa labas po. O kaya po binatog o bayabas po. Yun ang gagawin ko, siya ang tante ko. Kunin mo yung aking ano, yung pupunta ka sa meeting, ganyan-ganyan. Totoo po yan. Pati nga yung umakyat po ako ng entablado po. Sino ang umakyat sa entablado? Yung teacher ko po. Kasi po mga magulang ko, mga pasaway yun eh. Mga taranta. Diyos ko po, patawarin na lang po ako Totoo po yan, beautiful people. Kung kailan ako tumino, beautiful people, no, nung masasabitan ko, kasi hinahabol ko po talaga, ako ay masabitan din po ako ng ribbon. Kasi yung iba, nakakainggit naman din, nasasabitan sila ng ribbon. Ako kasi po, puro lakwatsa lang po, kasi ako, beautiful people, mahilig nga po ako sa sport. Kung kailan po ako tumino po, at saka gusto ko po mataasan po yung aking grades po, ngayon po, ang sabi ng teacher ko, ay ako daw ay ano, second honor daw ako. Sabihin ko daw sa nanay o tatay ko. Ang tatay ko po nasa Saudi Arabia, sa Oman po, Sultanate of Oman. Ang nanay ko po, hindi mo yan po mapapapunta ng eskwelahan, beautiful people. Yung nanay ko po, hindi ko po alam kung bakit po. Lahat po kaming 4 po nag-aaral, never po yan pumunta ng eskwelahan. Yan po ang nanay ko. Diyos ko po, ewan ko bakit. Alam po yan ng nanay ko. Tapos sasabihin namin, Nay, bakit hindi ka pumupunta ng mga eskwela, Nay? Tatawanan ka lang. Tapos, sabihin namin, si Tata, Nay, nagsimba na. Magsimba ka rin, Nay. Tatawanan ka lang ng nanay ko. Aywan ko. Sabi ko, luka-luka yata to si nanay. Tapos, tatawanan ka. Tapos, sabi ko, Nay, ba't hindi ka nagsisimba, Nay? Oy, magsimba ka, oy. Ganaunin namin yan. Sabi niya, ang mga nagsisimba ay yun lang ang mga makasalanan. Bakit ako magsisimba? Sabi ng nanay ko po yan. Nung nabubuhay po siya, bakit ako magsisimba? Ano, may kasalanan ba ako? Magsisimba ako? Wala akong kasalanan. At saka, ang Panginoon Diyos ay kahit saan yan. Sabi niya ng nanay ko. Kahit saan ako magdasal, maririnig niya ako. Hindi lang ako pupunta ng simbahan para lang magdasal. Ano, pakitang tao, yung magsusuot ka ng mga damit mo, ganyan, mga bag, mga sapatos, mga nagmana yata ako sa nanay ko eh. Kasi nga, totoo po din yan eh. Totoo po yan, beautiful people. Pag ako po ay nasa simbahan, gusto ko po walang tao po ang simbahan. Gaya po, dito po, madalas po dito sa Europe po, madalas po wala pong nagsisimba. Ako lang po laging pumapasok po sa simbahan, mag-isa. Wow, maibidyo ko nga to. Kasi ako lang nag-isa sa simbahan po eh. Kasi po, pagka po marami po kasing tao po sa simbahan, beautiful people, ang mata ko po, nagkakasala po. Nakikita ko po yung damit niya, wow, naka-healthy nga, wow, naka-Chanel, wow, naka-Gucci, wow, ang bag niya Gucci. Diyos ko, ang mukha niya mukhang Gucci. Ganon, beautiful people, totoo po yan. Hindi din po ako ano po ng simbahan, marang magsindi lang po ako ng kandila sa simbahan po, magdasal po, ganyan po. Pero yung ano po, yung makikinig po ng misa po, ay Diyos ko po, tatayo na po ako, hindi po ako makatagal sa ganyan po. Ako po'y inaantok, ako po'y nakakatulog po sa simbahan. One time po, nagsimbang gabi din po ako, Diyos ko po, nakabuo po ako ng simbang gabi. Sabi, pagka nagsimba kang gabi, ay ang wish mo ay magkakatotoo. Naku po, aywan ko lang po sa inyo, siguro po sa inyo ay nagkatotoo, sa akin po ay hindi po.
Kasi po, ang iba po ay mga simbang gabi po, lalo na mga kabataan po, mga teenager po, ayan, nagliligawan lang po yan. Nagkaka-holding hands, nagsipsipan na parang suso lang po ang mga nguso nila sa mga boyfriend at sa kanilang mga girlfriend, beautiful people. Totoo po yan. Kaya, ay, nako, beautiful people, sa totoo lang po, ganyan po. Nako, nakalimutan ko na mag-shout out, oy! I-shout out ko kayo, beautiful people. Diyos ko po, puro katarantaduhan lang tong aking I-shout out ko po kayo para may pakinabang naman ako. Kainis, nakalimutan ko mag-shout out po. Sige, beautiful people. I-shout out ko po si Alfredo Baisan, si Ginaline Imsigua, si Charisma Humna Nicole, Mary Jane Alberto, John Flamenco, Jess Gopit Jesus, Steve R, at si Edwin Palumpon, Melgian Lamoste, Poor Heart Vlogs, Nening Cell Vlogs, Marilyn Vlogs, Alvin Diando Vlogs, Mutya Stone Hunter, Salvador Salmin Vlogs, Java Blues, at Magnitong Kaibigan Vlogs, Analisa Naldo Vlogs, Grace Englon Vlogs, Batuhinay TV Vlogs, Joseph Kaatik Vlogs, Marilyn Pontejos Vlogs, Castle Asarcon Vlogs, Marie Chris Arnido Vlogs, at si Brenda Piscasius Vlog, Cara de la Serna Vlogs, Antingero Hunter Vlogs, Eric Parisin Vlogs, Ana Marie Biler Vlogs, Larry Panarigan Vlogs, Tito Sonis TV Mixits Vlog, Egidos Iglesias Vlog, Boy Agimat TV Vlogs, Dominic Batso Vlogs, Batong Bato Vlogs, Iboy Mutya Vlogs, si Holly Oliver Vlogs, Kamutya Vlogs, Perdirac Vlogs, Rachel Vlog, OFW Life Vlogs, John TV Vlogs, at King Vlogs, Amorin Vlogs, Reggie Vlogs. Naku po, puro vlogs, vlog lang. At syempre, beautiful people, si Ria Parulan Vlogs po, at si Bersal Vlogs po, at si Iglesia del Espiritu Santo Torno Mutya Vlogs. Yan po yung mga vloggers, beautiful people. Pagpasensyahan nyo na po ako. At si Nelgen Vlogs. At shout out po kay Evelyn Lucila, kay Ronaldo Sinobio, at kay Jorge Catamio, Redens Fernandez, Yula Alipio, kay Heidi Pacon, at kay Mindorinya Vlogs pala, beautiful people, at Spotnik Kusa Vlogs, Marimar Almolgla, Spain, at kay Eagle Eye Replied, at kay Divina Battles, beautiful people, shout out po kay Divina Battles, kay Binos Gardi, at kay James Manganti from Sindalan, Pampanga po, Sweet Child of Mine, Orlando Legaspi, Dasmariñas City, Merlita Samson, San Carlos, Pangasinan, at Wang Bundon, Merlin Singuran, Wiwing Singuran, Michael Labrador from Mindanao, at Ami Monforte, Sonia Hupana, Gary Vargas from Taguig City, at John Dali Ebrado, Meglanela Cebu, Maria Ambrosio, R.R. Morano, R.G. Morano, Nel Morano, at Jacquadi 78, Cornelio Robles, at Rico Nolial, Edith Chavez, at kay Alexander Mirandilla po, shout out po, pasensya na po, at kay Cyrus Antuki Vlog, shout out din po kay Rogelio Lim, at kay Lolo Sapunso, Kali Tacloban, beautiful people, maraming salamat po sa inyo. At kay Linda Condino, shout out din po.
Erlinda Ramos at Joel Cardino from Taiwan. Shout out po sa inyo, beautiful people. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa walang sawa niyong panonood po sa aking channel po. At kay Pau Pau, Colombia, Canada po, shout out po sa inyo. At Renato P. Sirano Ibo, Erlinda Miyamoto, Luka, Japan, o Suka, Japan po, sorry po, beautiful people, Suka, Japan. Mitch Say from Saudi, Rosalina Gregorio, California po, from California, at Rashina David from New Zealand, at Eduardo Jasildo from Texas, Benju Dolores from Sultan Kudarat, Lailani Flores from California, Joel Cardino from Taiwan, ano ko na po, at Rahima Abdul from Spain, Cristina Valdez from Taiwan, Edgar A. Fernandez from Malaysia, Family Istago, shout out po sa inyo, Family Istago po, at Banag o Clarice del si Leoy Cardino at Mary Jean Iscadino po, shout out po, Felicitas Cardino po, at Jocelyn C. Sanchez, beautiful people. Shout out po kay James Mantesa, Mishak Ainaga, Arnold Guarin, Roland Baliro, Susan Di Guzman Kimoto from Japan, Flori Mendez, Pia Morales, Ten Isguera, Joseph Di Malaluan, Rodelyn Oliveros at Ria Alaw, Marcelino Tabanag at Helda Image, Daniel Mudol, Jonalyn Batuhinay, TV, Elena Pantunal at Belgin Lognasin, Evan Jaya Ikaras at Benjo Dolores at Elsie Clarion, Jasmine Paraiso, Alex Banagbanag at Mamerto Biral, John Dali Ebrado at Erlinda Ramos, at kay Marisa Oviedo, Rico Batuhinay Padilla, Maaura Agimo, at kay Abdul Sami Omar Mapandi, Imalinda Carido, shout out po, at Maria Brenda Habijan, at Lorna M. Panarigan, Josephine Kumanda, Armando Abiho, at Leoy Cardino, shout out po, at Rodelyn Oliveros, at Lisel Ciproto, beautiful people. Yan po ay shout out po. Maraming salamat po sa inyo, beautiful people, sa walang sawa nyo pong panonood po sa akin. At wag po kayong mag-alala, at ako po ay magpa-raffle po, pero hindi ko pa po alam kung kailan po. Kasi po, ito po, gusto ko po ipadala ko muna, at kailangan po marating muna sa kanila yan bago po ulit ako magpa-raffle, beautiful people. Okay? At kay Anan Dumagsa, Rodel Gonzales, Dorothy Rilampagos, Faith Heller Rome, shout out po, at Maria Ripol, Jigo Panibi at Vic Saga, Armando Abiho, na shout out ko na po, Piris Villanueva Bimbo, at Gaber Hiksane Sanico, Arnold Guarin, Ding Brobo, at kay Geoffrey Godisano, Joselito Abdul Manlangit, at kay Gerald Reyes, Brenda Maria Tuason, shout out po, at kay Jose Tony Vlog, shout out din po, kay Jose Tony Gay, at Boen Mual, at kay Nieves Takinaka, shout out po,
At shout out din po kay Yolanda Kaysa, ki Adeline Makaraig, ki Mark Nel, at ki Melit Garyanala, shout out po. Shout out din po ki Abi Baring po. Naano ko na po ba? Kaya pasensya na po kayo, beautiful people. At sino pa po ba? Ay naku, ano na naman yung aking nasaan na yun? Nova Elisa Domingo, Tony Pujida, shout out po. At ki Erin Ramos, Anabin Montalya, shout out po. At sino pa po ba? Sandali lang, beautiful people. Kasi po, minsan lang po ako nag-shout out po. Kailangan po. At sino to? Jacob Sopromio at Joel Likayan, Marife Morong Luarca, James Kabuyaw, Edgar Albarico Fernandez, Cristina Mayugba, Mila Padilla, Renz Panarigan, Rolando Ruiz, Christopher Cuangco, Joel Kahokon, George Pitan, J.R. Dilmosinga, Alvaro de la Cruz Sr. at ki Max Alvarado, at ki Mikshat Ainaga, Romeo Mercurio, Aida Huatco, Ranolfo Montaño Navarro, Lailani Flores, at kay Flori Mendez, Joy Mardic Ocampo at Noel Acana, Pia Morales, okay po, naano ko na po, at Mira Muna, Ramahalta, Noy Riloso, shout out po. Nisa Sami Peras at Nimrod, Lorna Nilo, Alisa May Mata, Lorna Mac, Ken Isguera, naano ko na po, shout out po. At Kimalo Sabala Binida, Prisi Apilan Perez, at ki Linda Soybeans, Kesreli Barcelima, Lynn Aguilar, Maris Oficial Oviedo, Roland Valero at Noin Jumangit, Win M. Mendoza, Arnel Gumaga at James Lasso, Jezebel Flora Ariola, Bismack Bolit, Kat, Ernesto Riolo at Marshall Jumampo, shout out po. At kay Jess Lahos, Larpi Gubantis Nas, at kay Jones Polmon, Lanik Mario, at kay sino po na to? Presela Teronis at Ojin Giran, at kay Johnny, sino ba yon? Si Johnny, nakalimutan ko po. Annalyn Aguilar Dilada at Glanor Aloynay Ladrasid, Rene, si Rene Pagunsan Kuntapay, Ricardo Musa, Rodi Agner, si Rodi Agner, parang si yata po yun Si Rodi Agner po ay, po yun? Yung alagad ni Kalansiaw po, na ko na po yata yun. Richard Tabunyag, Clarinens Nyok Nosite, at si Samuel Salcedo, pabalik-balik na yata po ako Esperidium Arsenio at Malin Gonzales Alto, Vincent Amores Gesta, Angeline Masangki, Gavin Flor Anmaro at Leo Chua, Martin Bitad, Rosminda Baldon, Siloy Solita, Piti Disipida, Wins Chavez at Den Carlos, Wilfredo Casaol, Sidro Michael, si Nelson Centillas,
Erlinda Princena, Jeffrey Sight at Merna Concert. Shout out po. Shout out din po kay Leonida Ratla at kay Diosa Aguda, kay Teresita Javier, Hikay Tiyong at El Cope Mariano, Mary Antinay, Sally Mendoza, Estrelieta Alia, Jomar Amirol at Rimar John Abi-Abi, Rachel Ron, Alin Kyo, Glenda Villafranca Reyes at Presilin Rizalon at Jo Marinina, J. Lontayaw, Namoko, Anton Cabantac, Rodel Corduba at Eduardo Jasildo, Sara Abad, Nestor F. Tubumbanwa, Norman Osaraga Castanos, Mitch, Annabel Dupitas at Jen Amparang Domingo, Leon Dansalan, hapon, gabi, umaga, Luis Gita, at si Jake Pascual, Yoser, Eli, Shane, shout out po. Mga ma'am, mga sir, Bible Barbie, Ames Aristo, Ronald Barrera at Dorian Yani, Kristan, Ramas Rodolfo, Wilfred Congi, at ki Renato P. Serrano Ibo, Ronnie De La Cruz at Dodge M. Piscos, Randy Andaya, Isoy Oitam, Binos Lupango Obensa, Arlene Asubi Isdora, at kay sino ba to? Si Abraham Sisler, at kay okay, beautiful people, at yung aking ay pabalik-balik na po. Kasi po, nagtingin po ako sa mga yung mga Merlinda De Leon, Carolina Perez Pianesa, at Randel De Los Trico, Mark Joseph Alvarado, Bibi Tandayag, at Robelin Sosobrado, Charlie Sander, Apple Garcia, Glyza Garcia, at Beflor Joyin Del Rosario Aaron, at Ra Ilaya, Lynn Ice, at si Kim Quadji, Nelson Fernandez, Cristina Gabrera, at Jose de la Cruz, Mark Denver Barcelona, at Perlita Igaya, James GD, Jade Marie Villaruel, Dawn Fox, Erlinda Doquilla Imnas, Joy Nersa Sahagon, Eduardo Balsi, Lanis Sabalya, at Elida Taisla, Diana Yanha, Rogelio Lim, shout out po, at Alvin Pilas, Rod Policarpio, Akim Kalang, Johnny Teodosio, at Rionel, Ana Marie Biler, Melben Corpus, Alex Banag-Banag, at Leticia Sanchez, Randy Biribi, at Ferdinand Raquel, Edna Toledo, at Gabi Gaget, Eddie Chavez, Selvia Carrillo, at Mark Abel Nepsilab, Corazon Polo, at ki Edward Toralba, Yolanda Kaisa from Switzerland po, lahat po kayo beautiful people, iyan pong mga nabanggit ko pong mga pangalan yan po, ay lahat po kayo ay nakasulat beautiful people sa aking parapol po kahapon. Kasi po,
Mahigit 400 po yung mga nasulat ko, beautiful people, na pangalan po. Kaya lang po, kung hindi po kayo na tawag, beautiful people, na bunot po ba sa inyong mga pangalan po, ay alam nyo naman, beautiful people, alam nyo naman po, ang mga parapol po ay swertihan lang po yan talaga sa mabubunot po. Ganyan, beautiful people. Kaya, pasensya na lang po kayo. Mayroon pa naman sa susunod, beautiful people, Roniel Digo at Eunice Ramirez Tolabik. Naku po, Wilson Alina, Eddie Estrella at Ali Libradilla Lambayong, Divine Piribilla, Hapo Guzman, Diamond Glass, si Jen Bartolome, Alberto Fernando at Grace Albarazin, Freddy Coulort, Francis Rondina, Rolly Mabulak, at si Mary Grace Manisan, at si Samantha Mendoza. Beautiful people, kasi beautiful people, sorry po talaga sa inyo, beautiful people, kasi po late nyo po napanood ang aking mga video po. Tapos po, late din po kayo nagsabi, ma'am, saan po at kailan nyo po bubunutin at kailan nyo po ang parapol po. Late na po, beautiful people. Kailangan kasi ang mga subscriber, beautiful people, nalalaman nila po kung kailan po ang mga parapol, beautiful people, kung sila po ay laging nanonood po ng mga video po. Gaya po ng iba po, mga subscriber, hindi subscriber, kundi yung mga vloggers po ba? Kung nanonood po kayo ng mga vloggers, beautiful people, alam nyo po, sasabihin nila, oy, may may ano ako dito ha, may parapol ako sa ganitong araw, ganitong oras po. Yan po ang pupuntahan nyo po, beautiful people. Kasi po, pag late po kayo nanood, at ano po, ay yun po ay tapos na po yung raffle na yun po. Tapos na basa nyo po at napanood nyo po, ay sayang, beautiful people. Kasi po, marami din pong mga, ano po, mga vloggers po, kahit hindi nyo po isinulat ang inyong pangalan po o nasulat po, ay sinusulat din po nila. Kasi po, pandagdag, ano din po ba yun, yung matawag po kayo, kung wala po kayo, ay iba po ang tatawagin. Pero kung nahandyan po kayo, natawag po kayo, wow, natawag ang pangalan ko, di, ang swerte nyo, di ba, beautiful people? Kahit hindi nyo sinabi, ganoon po. Kasi po, sa mga sumasali po kasi sa mga parapol, beautiful people, kailangan po, nahandyan po kayo. Kasi po, kung wala po kayo, ay siyempre, beautiful people, yung mga tao na nanonood po, ay siyempre gusto din po matawag yung pangalan nila. Kasi sa tagal po nilang paghihintay ng kanilang mga pangalan ay hindi sila natawag. Tapos kung sino yung wala dyan, yun ang natatawag na pangalan. Kaya siyempre, beautiful people, sayang po talaga. At saka, siyempre po, maiinis ka rin, beautiful people, nanonood ka tapos biglang nawalan ng ano po ba, ng signal, di ba? Yun ang nakakabwisit po. Pero kung kayo po ay nabubwisit, beautiful people, na nawalan po kayo ng signal, ay wag nyo pong ibato ang inyong mga cellphone po. Kasi po, ang cellphone po, mahal po yan eh. Kasi po, sa totoo lang, beautiful people, marami din pong mga video po na pag nagagalit po sila at hindi nila na kukontak yung ano po, ay binabato nila at binabasag nila ang kanilang mga cellphone po. Ay wag naman, beautiful people. Dahil napakamahal po ng cellphone. Totoo po yan. Yung boss ko nga po, alam ko po yun, yung boss ko po, no? Pagka tumatawag po yun, yung dati ko pong boss noon, nagtatrabaho po ako sa malaking mansion po. Kapag mayroon po yan tinatawagan at hindi niya po nakontak po, aggressive po siya, tinatapon, binabato niya po ang kanyang cellphone po. Ilang beses na po siyang bumibili po ng cellphone, beautiful people. Ang dami niya pong cellphone na basag po. Nakaano po, parang collection na po yun doon. Natatawa nga kami ng mga nagtatrabaho doon. Sabi, wow, ang daming mga basag na cellphone. Ganon po kasi yung boss ko. Totoo po yun. Ang isang, kumbaga po, ang isang ano po, yung, meron pong, ano po ba, yung lagayan po ng ganyan, na parang ano po siya, para po siyang alambre na parang nets po. Nahandoon po yung kanyang mga cellphone po.
Pero yung mga ano po, yung mga cellphone na yun, ang mamahal po ng mga cellphone niya po. Diyos ko po. Nahandoon po, iba-ibang klase na nga po ng cellphone nahandoon sa ano po, basag po lahat. Kinukuha niya lang po yung ano po, yung kanyang card po doon, kinukuha niya po, binubuksan niya, isinasalin niya po sa bagong ano niya cellphone. Ganun po yung aking amo po. Pag galit po siya at hindi niya nasunod at hindi mo siya sinunod po, nagwawala po yun. Talaga kung ano yung nasa kamay niya po, ibabato niya po, tapos bigla niyang dudurugin ng kanyang sapatos, ng kanyang, ng kanyang paa. Kaya minsan nagtatawanan po kami ng mga kasamahan ko po sa trabaho. Ganun po yun. Mayroon palang ganoon na tao, beautiful people. Dahil sa galit niya po, dahil hindi niya po makontak o makausap o yung ano po, naku po. Kaya minsan, pagka alam niyang galit siya, ang ginagawa namin, tinatago namin yung cellphone. Tapos hahanapin niya yon, nawala na, umano na po ba, umalpas na po yung kanyang galit po. Ayun, ibibigay ulit namin po yung kanyang cellphone po. Totoo po yan. Ganun po yun. Sabi ko, grabe pala tong ano. No, nagulat nga po ako noon, yung bagong pasok po ako, tinanong ko po yung kasamahan ko sa trabaho, bakit ang daming mga basag na cellphone? Sabi niya, malalaman mo rin yan. Sabi niya sa akin, hindi po siya nagkikwento, kasi dito po mga tao po dito, wala pong kwento-kwento, yung chismis-chismis po, wala po, lalo't mga puti po, hindi po sila mahilig sa ganyan, people. Siyempre ako, nagtanong lang po ako, sabi niya, ay, naku, malalaman mo lang bakit maraming mga cellphone diyan. Sabi ko, baka souvenir, kasi po may ano po yun, yung para po bang mga museum po yun. Akala ko po yung mga ano, yung pala po, noong tumagal-tagal po ako, nagwawala po siya, nagagalit po siya, naghihiyaw po siya. Ang ginawa niya po, itinapon niya po sa swimming pool. Pagtapon niya po sa swimming pool, no, mabuti at hindi sa bato, kundi basag po talaga yun. Ang mahal pa naman ng cellphone na yun. Ayun, umano lang po, pagbato niya po sa galit niya sa swimming pool, sa tubig, ang kanyang cellphone po, gumaganyan-ganyan lang po, gumaganyan-ganyan lang yun, wik, hanggang pababa ng pababa. Ganun pala, pagbato niya po ang ganyan, gumaganon yung cellphone niya, whoop, 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 tas bumagsak. Hindi po nabasag. Tapos, siyempre po, nakikita po kasi namin sa camera, beautiful people, kasi yung bahay na yun at saka yung buong ano po, may 24 na camera po. Siya pinapasukan ko pong trabaho. 24 ang camera po yun. Sa garden, sa labas, sa pintuan. Sa kwarto lang niya po ay wala pong ano po, wala pong video, wala pong camera doon. Wala pong camera. Pero buong paligid po, nakikita po kung ikaw ay nagtatrabaho o hindi, o paggalagala ka o nag-upo-upo ka o naglalagay o naglalaro ka lang ng cellphone mo, ganoon po, nakikita po. Kaya kami, beautiful people, pag nasa trabaho po kami, hindi po kami nagsi-cellphone po, hindi kami ano po ng aming ano po, ng aming cellphone, yung mag-text ka, manood-nood ka ng mga ano po, ng mga YouTube o kaya nagpi-Facebook po. Hindi po, pagka nasa trabaho po kami, hindi po kami yung tingin ng tingin sa cellphone, mag-ring, mag-ano ka, hindi po. Sa Pilipinas lang po ganyan, anytime po, laging hawak po ang inyong ano, pagising po, nandyan, nakadikit na sa cellphone ang inyong mga kamay po, di ba? Dito po, hindi po, pag nasa trabaho ka po, trabaho lang po talaga. Mahahawakan mo lang po kung ikaw po ay ano na po, yung time ng ano mo po, yung ano po ba, yung ano ba tawag ng pause, yung po bang, yung mag-rest ka po ng mga 20 minutes po, ganyan, yung kakain ka po, yan, magmerienda ka po, magmanigarilyo, doon mo lang po mahahawakan ang cellphone mo po. Pero pag nasa trabaho po talaga, ganyan po dito. Hindi ka po yung panay hawak ang cellphone. Siyempre po, sa Pilipinas lang po yan, magagalit po ang amo mo kung lagi pong hawak ka ng cellphone, maaaring patalsikin ka po. Kasi po, pag sinabi po sa ano mo po, halimbawa po, nagtrabaho, nag-apply ka po ng trabaho, no? Pag sinabi po, ayaw ko na nagtatrabaho na nagsisilpon ka, ganyan. Ilagay mo po sa bag mo at sa yung ano po, yung lock ng ano mo po ba, yung cabinet mo po, doon mo yan iiwan. Kahit mag-ring po yan, pagdating mo po, tapos na po ang trabaho mo, doon mo lang po makikita ang cellphone mo po na maraming nagtitext na pala sa'yo, maraming nagko-comment sa'yo, ganoon po dito. Ano po dito, hindi ka po pwede ng text o magtingin-tingin sa YouTube mo po.
Ganoon po rito, beautiful people. Kapag ikaw ay nasa trabaho po, ganyan po. Kaya, pag ako po, minsan nga po, may napapanood po ako nung bumibiyahe na po ako ng ng tren. Binuksan ko na po yung cellphone ko po. Ay, ang daming mga nagko-comment. Tapos po, napunta po ako sa YouTube. Napanood ko po yung mga ibang YouTube, mga vloggers. Sabi ko, ay nag-live siya. Pumasok po ako, ay tapos na pala yung live niya. Tapos natawag po yung pangalan ko po. Hindi po ako nanalo. Nanalo po ako sa raffle po, pero hindi po ako nagkaroon po. Kasi wala po ako sa live na yon. Wala po ako sa Kaya, kawawa. Hindi kawawa po, kundi sayang. Sayang, beautiful people. Siyempre po, gustong-gusto ko din po yung mutya na yon. Na po, yung bubang, ba yung napanalunan ko doon. Dapat, yata yun. Maganda din po yung mga mutya niya eh. Pero nanalo na po ako isang beses po. Ewan ko po kung kailan po ako hayaan nyo, beautiful people. Yung napanalunan ko po ki Ginaline M. Sigua po at saka ki Ria Parulan. Yung sila po nag-unang nagparapol po. Nanalo po ako ng mutya ng alipihan po ba? Ng po. At saka yung isa pa po ay i-vlogs ko po sa inyo. Kasi po, galing ng Pilipinas po yun eh. Tapos nakarating po sa akin, di ba, ang swerte ko po. Kahit papaano po, ay nagkaroon po ako ng mutya po ng galing ng Pilipinas, beautiful people, di ba? Iba-vlogs ko po. Kasi po, ngayon, beautiful people, ang mga vloggers po, ang mga antingero po, wala na pong kinikita. Dahil, puro parapol, rapol na po eh. Hindi na po sila nagbebenta. Tingnan nyo, beautiful people. Totoo po yan. Noon, ang dami pong nagbebenta ng mga, ng mga mutya o agimat o bertod o ngayon, wala na po. Ang gusto ng mga tao ngayon, libre. Pero, beautiful people, kung gusto nyo po, kasi mayroon po ako mga subscriber na nakukulitan na po ba, naiinis na po. Totoo po yan. Ako rin po, maiinis din po ako kung ako po ay isang rin po, manonood o isang fans din po, no? Totoo po yan. Siyempre po, na natin ang ating pakiramdam po ba na gusto mo nang makuha yung mutya na yun tapos hindi ka pa pala magkakaroon, di ba? Di ba, umaasa ka na, ay magkakaroon ako ng ganyan. Manghihingi ka, ganyan-ganyan. Beautiful people, sabi ko nga po sa inyo, madali po kayong makakuha po ng mutya po kapag binili nyo po. Pero kung mga parapol lang po, swertihan lang po kung kayo po ay magkaroon po. Gaya po, yung ibang subscriber ko po, hindi niya alam na ako po ay nasa Europe po, hindi po ako sa Pilipinas. Papadalhan daw niya ako ng pamasahe kahit pang gasolina at saka pang yung pambayad sa LBC. Tapos nung napanood niya ang mga video ko, sabi niya, ma'am, hindi pala kayo sa Pilipinas, ma'am. Sa ibang bansa pala kayo. Totoo po yan. Pito po, po sila sa akin, nag-message po sila. Ang akala nila ako po ay nasa Pilipinas, hindi po. Kaya, beautiful people, siyempre po, maunawaan nyo rin po ang mga vloggers po. Mga antingero po. Kasi po, kayo ang kukulit nyo po, no? Halimbawa po, nagpadala po kayo ng pera. Dahil gusto nyo po, bilhin po yung mutya na yon. Kung malayo po yung post office po, kung malayo po yung LBC, baka po sasakay pa po siya ng lansa o ng, ng jeep o tricycle po, kung nasa bukid po siya, kahit sabihin pa nagpadala po kayo ng pera, kasi ang dami ko pong mga napapanood na vloggers, beautiful people, hindi po agad-agad yan na ipapadala, beautiful people. Maswerte lang po talaga kung wala po silang ginagawa, kung wala po silang yung may time po ba sila na ipadala kagad sa LBC yung mga nyo po. Siyempre po, gagastos po yan. Totoo po yan. Lalo na po yung taga-ibang bansa po, mga vloggers po, ipapadala po sa inyo. Siyempre po, pera din po yan. Sa panahon ngayon, pandemya, ang tao po, walang mga pera, beautiful people. Kahit pang gasolina, pang merienda po, o pang po.
Siyempre po, babayaran mo po yan. Ilang gram po yung bato na yung pinadala sa iyo. At saka ang LBC po. Maswerte ka kung hindi tinitimbang ng LBC. Magbayad ka lang ng 300 o ano, di ba? May ganun pong, may mga post po, ganoon. Dito po talaga sa amin, kung anong bigat po ng mga mo, yun ang babayaran mo. Tapos magbabayad ka pa ng tax. Tapos babayaran mo pa yung SOL. Alam niyo po yung SOL? Yung SOL po, yung titingin po kung anong laman po niyan, bubuksan po yan talaga at may pantusok po sila kung ano po yan. Ganoon po. Kaya minsan po, yung aking mga karamihan po sa aking mga pinadala pong mga mga basag po. Kasi po, bago po dumating sa kanila ay may minamartilyo po sila, gagawin yung mga na yun. Bakit naman martilyohin? Oy, binabayaran mo na nga yan sa post dito mamartilyohin pa. Paano na pag dumating doon, wala? Ay, naku. Tapos po, siyempre, beautiful people, alam niyo po, sa habaan niyo po ang inyong pasensya, beautiful people. Habaan niyo po ang pasensya. Hindi po lahat tayo ay mahaba ang pasensya po natin. Kasi po, karamihan po, ang tagal na pong naghintay. Hanggang ngayon, hindi pa rin po sila nagkakaroon ng mutya. Ang sabi ko nga po sa inyo, beautiful people, ang sa akin po ay hindi ko po binibenta. Swertihan lang po talaga kung kayo po ay mabunot, beautiful people. Ganyan po. Dahil yung iba nga po, kahit binayaran nyo na po, kahit nagpadala na po kayo ng pera, dumating po ba agad? Di ba hindi po? Naghintay rin po kayo. Kaya beautiful people, pasensya at saka po, tiyaga. Ganyan po ang kailangan. Talaga po, habaan nyo po ang pasensya nyo po. Huwag po kayo kagad maiinis, magagalit, magtampo. Yan po ang pinakamalas po na tao po. Pagka po, nahandyan na po sa inyo ang negative po ba? Matampuhin, walang pasensya, madaling mainis, magalitin. Yan po ang mga taong wala pong swerte sa buhay po. Totoo po yan. Pero kung ikaw po ay pasensyoso, mabait, mahaba ang pasensya, masipag, lahat po yan ay darating po sa iyo. Puro swerte po, ang gaang po ng iyong buhay po. Pero kung ikaw ay madaling magalit, mainisin, aggressive, sayang po ang buhay mo sa mundo. Dahil wala ka pong pasensya, mainisin ka po, magalitin ka po, hindi ka po masaya sa buhay mo po. Pag ganyan po ang buhay mo po, yan po ang pinakamalas po. Nasa iyo po lahat ang iyong mga negatibo po sa iyong katawan. Kailangan po, pagkaganyan po, magdasal ka po. Pagkatapos po, maligo ka po na may asin. Ganyan po. O kaya po, pumasok ka po sa simbahan, magdasal ka po. Tinan nyo po. Paglabas mo po, ang ganda ng pakiramdam nyo po. Okay, beautiful people. Ano ba yan? Nagpunta na naman tayo sa mga ganyan-ganyang kwentuhan. At ako po ay naglilinis pa rin ako, beautiful people. Hindi pa rin po ako tapos kasi po, tinapos ko lang po yung mga pangalan po. Iyan po ang aking iyan po ang aking address, beautiful people. At ito naman po ang address nyo po. Para po matanggap nyo po. Dito po ay lalagyan po yan ng ng mga tatak ng post po galing ng Austria. Souvenir. Karamihan po mga ko po, yung mga napapadalhan ko po ng ganitong sobre, beautiful people, tinatabi po nila, tinatago po nila. Hindi po nila pinupunit po, tinatabi po nila yung aking pangalan po. Tapos po, souvenir daw yan. Sabi niya, ma'am, hindi ko po pinunit yung nyo po. Yung, kasi po, souvenir po ito Kasi po, napadalhan nyo po ba ako ng po, ng inyong sobre po, na galing pa po sa ibang bansa. Kahit sobre lang po yan, sabihin niya sa akin. Totoo po yan, ma'am. Iniingatan ko po ang mga bigay nyo po sa akin. Salamat naman, sabi ko po sa kanya. Sabi ko, sobre lang naman yan. Hindi, sabi niya sa akin, kasi po, ma'am, ako po ang nag-iisa sigurong nyo po, na lagi akong nanonood sa inyo pong vlogs po, natutuwa po ako. Tapos yung bigay nyo po ay inalagaan ko po, hindi ko po sinira, nahandyan po.
Pinapakita niya po. Sabi ko, ay, ang galing naman. Salamat. Sabi niya, sabi kong ganun. Sabi niya, yung mga mutya daw niya ay hindi daw niya pinapakita. Sabi niya, ma'am, hindi ko po pinapakita yung mga bigay niyo po sa aking mga mutya po. Kasi po, ayaw ko pong ipakita po. Kasi po, baka po kontrahin po eh. Sabi niya. Sabi ko, okay lang. Sabi kong ganun. O, sige na, beautiful people. Ang haba na naman tong aking ano po, oy. Grabe talaga. Hindi ko na, pasensya na kayo, beautiful people, kung hindi ko po kayo na shout out ang iba po. Sa susunod po, ma-shout out ko po kayo. Sana po, na po ang lockdown po at saka yung virus, beautiful people, yung humina-hina naman po. Kasi po sa panahon po ngayon talaga ay napakahirap po magpadala po sa mga post po. Dahil sa kapanahonan pa po ba ng virus, beautiful people. Kaya pasensyahan nyo na po kung ako po ay matagalan, kung yung iba po ay natanggap, yung iba po ay hindi. Malalaman din po natin kasi po alam nyo naman po ang post. Hindi po natin alam kung ipapadala po sa inyo, sa mismong bahay nyo po, ay lalo't lockdown po, ay hindi po sila nagpupuntahan po diyan pag lockdown po, di ba? Ganyan, beautiful people. Kung maaari po, kasi po, gaya po noon, nagpadala din po ako, nag-lockdown po, ang Pilipinas po, lockdown. 3 buwan na po sa Pilipinas yung aking mutya po, hindi pa po nila pinapadala po sa mga lugar po, kung saan po. Totoo po yan. Sabi niya, ma'am, 3 buwan ko po natanggap yung ano nyo po. Kahit pa paano ay natanggap nyo po. Kahit 3 buwan. Sa tagal po noon. Sabi niya, ma'am, pinadalhan nyo po ako ng ng tracking number. Ay, hindi ko pa po nakikita sa computer, ma'am. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, hintayin mo lang. Sabi ko gano'n. Kasi baka lockdown kasi. Baka hindi mapuntahan yung lugar mo ba. Yung barangay mo. Sabi ko po sa kanya. Sabi niya, okay ma'am. Hindi niya po hinintay. Nung hindi daw niya po hinintay, dumating po, Diyos ko po, ang lundag daw niya po, beautiful people. Totoo po yan. Kaya, beautiful people, huwag tayong maghintay. Kasi po, pag naghintay po kasi tayo, ay lalo pong natatagalan. Pero kung hindi ka po umaasa at hindi ka po naghihintay, boom! Nabigla ka po na, uy, may padala pala sa akin si Kati na ako pala ang naanuhan niya. Ganyan, beautiful people. Kaya wag po tayong maghintay. Kasi po pag lago tayo naghihintay, lalong po tumatagal. Totoo po talaga yan, beautiful people. Totoo po talaga yan. Kasi po kapag naghihintay ka po, lalong tumatagal. Ako nga po, nagtatrabaho ako, 8 oras, Pag alam kong wala na akong ginagawa, ang tagal maghintay na matapos yung oras na yon. Na gusto ko nang umuwi at gusto ko nang manghunting. Grabe itong aking mutya, nagliliyab talaga. Totoo po yan. Hintay po ako ng hintay. Ang tagal ng oras. Gusto ko pa manghunting. Baka mamaya dumilim na. Ganyan po. Pero tapos na po ako sa lahat ng mga trabaho ko po. Lahat ng ginawa ko po. Tapos na ako. Pero naghihintay na lang ako ng oras na para ako'y lumabas na. Kasi po, kung anong oras ka po, dito, ang trabaho mo po, halimbawa, 8 oras o 9 na oras, kailangan po, ganon din ka po lalabas. Ganyan po. Ay, naku, beautiful people, Diyos ko, ganon po talaga katagal po maghintay. Kaya kayo po, beautiful people, sobrahan nyo po ang inyong pasensya po. Habaan nyo po ang inyong mga pasensya po. Para po laging maswerte, para po laging malumanay po ang buhay natin, lagi pong magaang. Ganyan po.